Common friend. Kumbaga, parang kami nila Boss Mike, ganun po, common friend. Siyempre po, mga babayan, yung mga ganung bagay po, hindi mo na nakakala eh. Matagal na sila, lumalabas-labas sila ng babae. Yung babae po nakasama niya, lumalabas-labas sila, gumigimik sila. Talagang bago nangyari yon, marami silang diloko-loko muna si Mima na, gimik tayo, sama si Mima. Punta tayo sa ganitong lugar, sama si Mima. Kinondisyon muna yung loob niya, ha? Paano ka kaya? Nung mag-asawa. Eh ngayon, ang tanong ko lang, ano po, baka naman etong boyfriend ni Mima, galing doon sa mag-asawa. So, nag-aalam, may nag-aalam na sasaktan ah. Baka itong boyfriend ni Mima Alicia ay ipinakilala kay Mima Alicia na mag-asawa. Ano po? Aray ko. Sandali. Isipin ko paano ka makakakyat, Direk Freddy. Aray ko. Paano ka ba makakakyat? Papanik pala si Direk Freddy Valera. Oh. Di ko alam. Sabi ni pambansang nanay survivor, ginigisa sa sariling mantika si Mima. Diyan yumayaman ang mga Bombay kasi wais ang Bombay. Di yan nabobola, bihira lang. Ang nalo. Paano ka makakakyat, saglit? O yun. Hanggang sa in-execute na nila yung plano, in-execute nila. Eh di nakakuha na ng 1 million uli. Kunyari, Mima, thank you ha, binigyan ako na pautang mo pala. Kunyari, wala siyang alam. Binigyan ng 50k si Mima. Yun. Doon po umikot ang proseso. Yun po ang isang angulo tinitignan. Isang angulo pa lang yun. Isang angulo pa lang yun. Ngayon, yung isang, doon yun sa isang angulo ng nakamotor. Pero yung politically motivated. Sandali, sabi ni Melchor, Berwasa, Boss B as Baste. Hindi, Boss B as Barbie nga po ng Davao. Kaya yung angulo po na nasasakyan. Ang dami po kasing angulo. Ang dami pong angulo. So, yun po. Tapos, so iba naman yung mga nasa sasakyan. So, ibang tao din pala iyon. Ano? So, yung anggulo ng nasa sasakyan, posibleng politika. Yung anggulo naman ng mga riding in tandem, eto, sila yung nahuli. Doon po na, saan ba nahuli? Sila yung nahuli ngayon lang. etong jowa, ito pong jowa, ito lang po ang pagkaalam ko sa kwento ha. Ito pong jowa ay Putek na to, puro itong jowa. Ang tagal-tagal mong ang tagal-tagal. O sige, ano na, itong jowa, ge. Lumalabas na common friend din ng pinautang niya. Naku po. Kaibigan din nung pinautang. No, ulitin natin ha. Medyo recap lang po tayo mga kababayan. Yung jowa ni Mima Alicia, lumalabas na common friend din nung mag-asawa. Ngayon, ang pumapasok sa isip ko, hindi kaya ipinakilala o ipinaen yung jowa kay Mima Alicia upang sa ganon, dahil alam nila, madaming pera, kumikita sa YouTube, malaki ang kinikita. Kung di ako nagkakamali, siguro ang kinikita ni Mima Alicia sa kanyang YouTube channel per buwan po, mga 400 hanggang kalahating milyon po. Buwan-buwan ang kinikita ni Mima Alicia. Ano po? Although mas malaki yung subscriber ko sa kanya, mga kababayan, yung sa akin naman, wag na nating pag-usapan din sa akin, Pero nasang gano'ng kalaki, 400 to 500,000 yung kinikita nung kay Mima Alicia. So siguro inisip nila, eto, may makukuha tayo, meron tayong may maano tayo dito, may mahihita tayo kahit tumrabaho tayo
ng mahabang panahon, ay malaki naman ang makukuha natin dito. Ipinain siguro yung boyfriend, ipinakilala, tapos sabay udyok-udyok. Oh, di ba? Kasi magkakaibigan lang din eh. Sabi ni Ryan Heronimo, Boss Mark, sino ba si Boss B? Ang sabi nga kasi si ano daw, si Barbie ng Davao. Si Boss B daw po, mga kababayan, ay si Barbie ng Davao. Ayun, si Baste daw, as in Barbie ng Davao. Boss Barbie. Oy. Tuloy. Yun. Ayun, oh. Common friend din ng pinautang niya. Yun ang lumalabas. At dumarating sa punto na si Mima po, ayun nga, kinuwento namin, kinakandado sa bahay. Si Mima ay kinakandado sa loob ng bahay. Matapang tao na yan eh. Matapang yung bata na yan. Parang imposibleng magawa sa kanya. Baka nga nagwala eh, no? Bakit? Ano ang rason? Bakit ikinakandado? Oh. Ganun po, kinakandado. Ma'am Merly Belen, nagulat din si Ma'am Merly Belen. Kinakandado, bakit kaya? Yun po ang hindi namin malaman kung bakit kinakandado si Mima. Mhm. So, eto na. Yun ang isang anggulo na tinitingnan. Kung nahuli to, baka dun anggulo to. Kasi meron pa po, si Mima po, ang daming death threat. Sobrang daming death threat ni Mima. And, hindi po namin malaman kung Death threat, speaking of death threat po, no? Death threat doon sa mga nagko-komento sa YouTube channel niya o Facebook channel niya o kung saan man sa TikTok, no? Alam naman natin kung sino yung mga gumagawa at palaging ganyan ang sinasabi kapag tayo po ay mga nagbablog, no? DDS lang naman. Pangalawa, doon naman sa side ng mga vlogger, si Boss Dado, no? Si Boss Dado na may parang ang hangin ng ulo, na may sapak ang ulo na meron daw silang grupo ng FGF na 40 million daw po ang kasapi doon sa grupo nila. Yun naman po ay pinagbabantaan din ang buhay ng mga vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya pa nga, screenshot na yung mga pagmumukha niya mga yan. Ha? Tapos sisilaban daw ng buhay yung mga vlog. Si Boss Dado, tsaka yung Bisaya na bata, no? Yun din ho, mga kababayan. Sabi ni King RMT, lagi po akong nanonood sa vlog mo po, Boss Mark, tiga Tierra, Nova Royal, Caloocan City. Oy, di ba dyan lang lumipat si Mima Alicia, King RMT, di ano dyan sa inyo, laging may pulis ngayon, nag-iimbestiga. kung sino talaga eh. Ngayon, yung sasakyan po, may sasakyan pa na nagmamatsyag doon, na 2 weeks na nandun, at yun ang sasakyan na yun. Hindi namin alam kung politically motivated yon. Pero yung nakiaway ni Mima, baka itong ang nangyari sa pautang. At inutusan tong nakamotor. Ganun po yung mga anggulo na tinignan dito. Para siguro kapag wala na si Mima Alicia, mga kababayan, ay wala na din silang utang, wala na silang pinagkakaproblemahan po. At nabanggit pa ho, mga bossing, meron daw 2 lalaki, no? Base doon sa News 5 na balita, may 2 lalaki na pumunta doon mismo sa bahay ni Mima o doon sa lugar, mga kababayan, at ano ba? Sinasabi na kukuha ng pera, mga bossing, sinasabi na kukuha ng pera para ipambayad, panggamot doon sa boyfriend ni Mima. No, pumunta daw sila sa pulis at pinayagan sila. Pero ang sabi ng mga kaibigan natin, hindi daw pera talaga ang pakay nun, kundi dokumento. Siguro, iniisip ko, hinuhulaan ko po, no, ina-analyze ko kung anong dokumento yung kukunin at hahanapin nila. Sabi ni Ryan Geronimo, balita daw yung Boss B, yung baklang kalbo daw po. Si Banat Bay.
Oy, hindi ko sinabing bakla yun, kayo nagsasabi na bakla yun, bakla tapos kalbo. Si, si, hindi, miski ako man ho nagtatanong, no? Hindi ko naman sinasabi, joke lang yung bakla si Banat Bay. Pero ano, ganun ba yun si Banat Bay? No, baka nga kapag ka ganun yung baklang kalbo, baka si, si Banat Bay nga yung boss B. Mga DDS lang naman ang nag-ano dyan. Nagpapauso niyan. O baka sila. O, di ba? Baklang kalbo. Sino ba yung baklang kalbo? Di ba? Si Banat Bay. O, di ba? O, ngayon no, mga kababayan, ito. Dahil napag-usapan nabanggit na din po natin, mga bossing, yung baklang kalbo, ako pala nawala. Talagang bumabalik na yung channel natin. Ano po? Ngayon, total na pag-usapan na natin yung bakla, mga kababayan. Pag-usapan na din po natin na kumpirmado na po, no? Na sabi ni ni Ma'am Aba, oh, what happened? Ano po, napindot ko yung mawala ako doon sa screen.